Isang mapagpala at malamig na umaga po ang aming hatid sa inyo mga kapatid mula po dito sa Amaking Pabo Farm. For today's video mga kapatid, ito na naman tayo ngayon. Kung nakikita nyo, maulan po. Ayan o, naka-DIY kaputi muna ako. Shout out po dyan sa mga danghag at kagaya ko. So mga kapatid, kaya ganito yung itsura ko. Dalawang kaputi kasi yung aming nabili ni Mrs. Kaya lang sa pagkakataong ito, isa na lamang po yung nabili. Ayun, dahil kung kailan uulan, saka pa lang hahanapin. Ayun, hindi na mahanap yung isang pares. Tapos yung isang pares, yun po yung sinuot ni Mrs. Kaya tayo, DIY kaputi muna mga kapatid. Ngunit ganun pa man, salamat sa Diyos dahil mayroon po tayong isang magandang araw na muling makagawa ng kanyang mga kaloob. Ayan, makagawa ng mabuti sa ating kapwa at the same time, makasunod sa kanyang aral. Bali, sa ngayon, basa po sila dahil itong mga pabong ito, yung iba nitong mga kapatid, kung saan mayroon na po akong ginawa doong patulugan nila. Papakita ko po sa inyo saglit yung kanilang patulugan o yung kanilang hapuan. Dito sila dumadapo. Ayan o, dyan, dumadapo dyan sa itaas ng bubong. Ayan o, yun yung mga dumi nila. Yung mga pabong talaga to. Ayan, may ginawa naman talaga ako ditong hapuan kung saan hindi po sila mababasa. Ayan, yung iba dito nakahapo, pero yung iba andyan sa itaas, dyan sila humapo, dyan sa bubong. Ayun o, yung mga dumi andun sa itaas ng bubong o yun, mga dumi nila, doon sila humapo. Kasi nangyari, ito yung parang nagiging stepping stone nila. Dito sa baba, tatalon hanggang doon na sila, doon na humahapo sa itaas yung iba. So ganun pa man, is kagustuhan nila hindi naman lumalabas kahit nakahapo sila dyan sa itaas. Dito na sila naglalandfall sa sand o sa yero, tapos papunta dito sa baba. Ayan po yung nangyari. And then, ayan, unlimited po sila sa trigo mga kapatid. Trigo po sila. Marami silang trigo. Kung magsasawa sila doon, ayun, nagbibigay naman ako ng pagkain sa kanila kasi marami rin akong nakukuha. At ngayon, mayroon po akong 4 na inahin dito. Ayan, itong 4 na inahin na ito mga kapatid is naglilimlim na po sila. So para hindi mamayat yung ating inahin, paggabi, pag naglililim na po sila dyan sa pugad, atin pong ikinukulong. So yan po yung prinsipyo natin. Ayun, as of now, ongoing pa rin yung pag-aaral ko po na by the month of May, June, titingnan ko po kung marami pa po silang itlog na mapoproduce. Kasi 2 to 3 years na po akong nag-observe na sa ganyang buwan, May, June, kukunti lang po yung napoproduce na itlog ng aking mga inahin. By July, dapat yung mga sisiw na itlog sa May, June, dapat pagka July, yung mga sisiw na yun is marami dapat para saktong-sakto sa darating na December. Kaya obserbaran ko pa rin sa pagkakataong ito mga kapatid. Kasi nung inobserbaran ko po sa mga nakaraang 2 to 3 years na dumaan is mga local turkey po yun mga kapatid. At ngayon, upgraded turkey naman yung marami sa atin. Tapos hybrid at broad-breasted. So ito naman yung ating aalamin sa pagkakataong ito kung ganong senaryo rin po ba yung mangyayari. Kaya nga in-out ko po lahat ng aking local turkey kasi yun po yung problema. At ang isang dapat talaga na isaalang-alang pag local turkey, dapat 6 months talaga para magandang i-out. Kaya nga target ko dati by month of July, yung mga sisiw na yon is hindi ko i-out para sakto sa darating na December. Ang naisip ko, mahirap yun kasi walang masyadong naproproduce. Kaya minabuti ko talaga na ito na pong upgraded turkey or hybrid turkey yung aking alagaan. Kasi nga kahit itong mga upgraded lamang po mga kapatid, sa 4 months old nila is pwede na po silang malitson kasi nasa 4 kg mahigit na po sila. Lalo na yung mga broad-breasted, kayang-kaya na pong ilitson sa
loob ng 4 months old. Kung local turkey lang kasi sa loob ng 4 months old, wala, maliit. Kaya yon, pinull out ko po. At sa ngayon, abang-abangan nyo po, titingnan natin kung ano po yung panibagong matutunan ko naman sa pagkakataong ito, kung sa local turkey lamang po ba yun nangyayari pag dito na po sa upgraded at saka sa hybrid. Titingnan natin kung ano, kung may marami ba silang ma-produce na itlog sa month of June, May-June. Ayan, kasi by July, yun po yung magandang i-keep na mga sisiyo para preparation sa December. Kasi December, yun po talaga yung pinaka-season ng pabo. Malaki po talaga yung demand ng karne ng pabo sa buwan ng December. So yun po yung mga breeder po dyan, yan po yung ating dapat na iisipin. Dahil ilang taon nang dumaan, ilang December na po yung dumaan, yun po yung nangyayari. Yung mga supply po ng pabo is short po talaga. Kaya lalo na yung mga naglilitson, marami kasi naglilitson ng pabo pero wala po, hindi po sila nag-aalaga, kaya yun po yung madalas na kinakapos. Kaya loobin ng Diyos, yan po yung ating titingnan kung mga supply ba tayo. So yan po yung kaunting update mga kapatid. I-update ko naman kayo doon naman po sa susunod na pag-video ko po patungkol po doon sa aking litsunan. Kasi ongoing pa po yung aking pagtatrabaho. Kahapon malaki-laki yung aking natrabaho doon, o may improvement na natrabaho ako kasi walang duty si Mrs. Ang ngayon, mukhang wala akong masyadong maidagdag doon kasi 6 to yung duty ni Mrs. Matapos ako dito sa Pabuan, mga bandang alas 9, ayun. Pero ganun pa man, tuloy lang ang laban na dito. Yung mga sobra na gulay mga kapatid na nakukuha ko po, sobrang dami kasi sa pagkakataong ito, sobrang dami. Kaya itinatapon ko na lamang po dito. Yung iba kanilang kinakain, yung iba is nalalanta na po. Hindi kasi pwedeng isubra natin ng masyado. Kasi hindi rin nila nauubos kaya ayun, doon ko po nilalagay. Ay unli. Lalo na ngayon, mayroon kasi unli trigo kasi sila mga kapatid, hindi na masyadong malaki yung kanilang kaon o kain. Hindi na masyadong malaki yung kanilang kaon. Ito, unli trigo. Ayan, basa yan kagabi. Pero kanilang kinain ngayon. Ayan kita nyo naman may portion na po na tuyo. Yung basa sa itaas, kanilang nakain. Marami talaga akong nakukuhang gulay. Salamat sa Diyos dahil hindi na ako nahihirapan sa pagkain o patungkol po sa pagkain ng aking mga alagang pabo kasi abunda sila sa pagkain mga kapatid. Ayan. Yang white, gulay. Yung green, cardaba. Yang blue, gulay. Yang bag, akin po yan. Baka mabasa na ulan. So, yung nasa itaas ng motorsiklo, yan naman po yung sapal ng taho. So, as of now, hindi na po ako gumagamit ng sapal ng trigo o yung kilala dito sa amin na bagaso. Kasi nga, abunda po tayo. Ayan nakatakip yung trigo. Ayan, salamat sa Diyos dahil nagkaroon po tayo ng outlet, tawag dito. Nagkaroon po tayo ng connection doon sa loob ng paggawaan ng harina. Ayan. Ito nga ito. Hindi pa naubos yung isang sako, marami pa po. Ayan. Trigo. Ang pagkain ng aking pabo. Ang galingan, hindi pa natapos kasi nga ayun. Hindi pa naman masyadong marami yung aking pabo sa pagkakataong ito. Kaya marami pang pagkain. Ayan gulay, taho. Salamat sa Diyos talaga mga kapatid dahil marami po mga opportunity na nagbukas para hindi po ako mahirapan sa patuka ng aking mga alagang pabo. So nasa sa atin na lamang po talaga yung pag-adjust kung paano. Kailangan talaga ng matinding adjustment
pagpupursigi para i-grind pa po yung aking pag-aalaga ng pabo. Alam ko po marami pa po talagang dapat i-adjust sa darating pang mga araw, pero ganun pa man, sa awa tulong ng Diyos lang talaga is makapagpatuloy. Update naman po patungkol po dito sa ginagawa ko pong litsunan ng pabo mga kapatid. Sa ngayon ito pa po yung hitsura. Kahapon nalagyan ko na po ng bubong. So paunti-unti lang po yung nadadagdag kasi kunti po yung oras na ilalaan ko, pero ganun pa man ongoing po yung paggawa mga kapatid. Ayan, so siguro mamaya kung may oras, ayan naman yung sahig naman po yung aking tratrabahuin kasi ayos na yan may bubong na, hindi na masisira o malalanta yung gagawing sahig. So yan naman po yung aking isusunod dahil yung tuhugan nito ongoing pa po yung pagtatrabaho. Ayan, kasi mayroon na po akong motor ng wiper, kaya lang yung supply na nabili ko noong nakaraang taon sira po, wala pong output na ibibigay, kaya tayon kailangan pa ng supply. Siguro loobin ng Diyos baka sa susunod na linggo magkaroon na ng supply para yung yung guide ng kadina is matrabaho ko na po. Ayan, hindi pa pwedeng trabahuin dito pag wala pa yung tuhugan at saka supply. Ongoing pa po yung pagtatrabaho. So iwan ko lang kung anong kahihinat na nito. Ngunit think positive lang pa rin naman ako. Sana all goods. Ayan po yung aking litsuna ng pabo. Mayroon ng bubong. So pang outdoor po yung gagawin natin kasi nga sa labas ng bahay yung malaking space, kaya pang outdoor yung pormahan. Ayan, winilding ko na lang yung pako ng yero, tapos pipinturahan yan kasi itong bandang baba tapos nang mapinturahan, lalo na yung sahig. Ayan po yung kaunting update. So ayan na po yung kaunting update mga kapatid. Salamat po sa Diyos sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta sa ating channel. Ayan, hanggang dito na lang po muna mga kapatid. Lagi nyo pong tandaan, ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. Salamat po sa Diyos. Pag-ibig!